ang nag-file isang karaniwang mamamayan. So sa tuntunin, pag karaniwang mamamayan, merong isa man lang Miyembro ng mga batas. membro ng Kongreso Opo. na Endorso. endorso. Opo. Ito, ang mismong nagano yung na isang grupo ng tao at inendorso ng isang mambabatas. Di qualified siya. Opo. December 2 yun. December 4, meron na naman. Ganon din, grupo rin ng Yes. ng tao at inendorse na naman ng isang mambabatas. Opo. Pangatlo ganon din. Opo. December 19, 2024. Ngayon, hindi nila ginalaw. Sabi ng sagot ni Vice President Sara na totoo naman, sarili niyong tuntunin, hindi na sinunod eh. Opo. Ano yung nasa tuntunin? Kapag kanya merong nag-file ng verified complaint sa opisina ng Secretary General, immediately i-refer niya sa opisina ng Speaker. Opo. Immediately, ha? Opo. Hindi ginawa. Aha. Kasi pagka, halimbawa, ipinail ngayon, kunyari ang immediate is within 3 days. Kunwari lang, Opo. After 3 days, ini-repair niya na kagad si Speaker. Immediate pa rin yun. O kaya 2 days, kunwari. After 2 days. Kasi marami rin namang ginagawa sigurado ang Secretary General. Boss, bigyan nyo naman ako ng 2 days naman. Yun ang immediate para sa akin. And hindi, ang dami ko rin namang sagutin sa buhay. After 2 days, Pinay. ang sinasabi, immediately. So after 2 days, ginano niya. Pagkaraan naman na ito ay matanggap ng opisina ng ng speaker, meron siyang 10 session days para i-repair. Para ilagay sa order of business. Mayroon pala talagang... May mekanismo yan. May schedule talaga. Isasama mo siya sa order of business. Kasi ibabagsak niya sa Committee on Rules. Ang rules ang maglalagay sa order of business. O kaya nga merong first reading, may ganyan. May second reading, blah, blah, blah. Pagkatapos na ito'y mailagay sa order of business, o dinabasa yung impeachment, sasabihin ng kung sino yung presiding officer, to the Committee on Justice, yun na yun. Ayun. Kasi within 3 session days naman, pagkatapos na mailagay sa order of business, kailangan i-repair mo sa Committee on Justice. So tatlong yun eh. Tatlong proseso. Hindi ngayon ginawa ng House of Representatives. Ang tanong, bakit hindi mo ginawa? Ayun na nga. Kasi parang nilagom nila yung yung tatlo. Pagtapos ng pagdating ng pang-apat, doon nila Wala tayong problema doon kahit lagumin mo. Kaya lang, ang pinag-uusapan, immediate mong i-repair. Ang pinag-uusapan na natin dito, pabayaan mo na yung December 4 and December 19. Ang una is December 2. Within 10 session days. Bakit nga naman? Nabinbing. Kailangan bilangin mo alin yung ika-10th day na dapat yon ay ni-repair. Inilagay sa order of business. So yun ang punto ng sagot po ni BP Inday. Hindi tama yun eh. Kasi yung rules namin sa House of Representatives, kinopia word for word sa Constitution, ganoon din na nakalagay. Ngayon, ang tanong niya, nilabag ninyo yung one year ban rule. Sabi niya, hindi naman namin, kaya nga hindi nyo ginalaw deliberately hindi nyo ginalaw Oo nga, no? Pagkatapos nung maglagay sila, February 5, 2025, ang sinasabi ng batas nga, ng saligang batas, 1 impeachment per year. Ito yung 1 year ban rule. O, dinalabag nga. Ayun. Ngayon, paano mong sasagutin nga? Dito lang pwedeng, ayaw muna sabihin kung ano yung gagawin ko, pero dito maraming issue dito. Pero bakit, di ba yung point ata na yan, parang yun din yung point na pinalutang ni Senador Bato de la Rosa nung hinihinging niya na ibasura yung impeachment Maaaring maulit yun eh. Kasi doon iikot eh. Ayun, pangalawa, meron siyang sinabi, there are no statements of ultimate facts in the fourth impeachment complaint. Yung mga ultimate facts, ito yung mga aligasyon. Ito yung mga statements na nakaporma na basis ng claim for defenses. Halimbawa kanina, example namin, si Nelson dinimanda ka. Yung aligasyon, yun ang ultimate facts eh. Ako po ang may-ari ng isang pirasong lupa na located po sa ganitong lugar. Sa may Mother Ignacia. Opo, at ang katotohanan po niyan, hindi po, 4 na hektarya po pala. 4 na hektarya yun. Ako po ay may-ari ng 4 na hektarya. Lupa. Diyan po sa Mother Ignacia at Esguerra Avenue. Sapagkat yan po, pinag-iwanan na po ng naitumba na network. Halimbawa lang. Sige po. Ang katibayan po akong may-ari, kalakip po nito yung ebidensya.
Tayo sa pangalawang ito yung statements eh. Opo. Bigla naman pong nanghimasok kanya yung Jenso Barjaga. Bigla na lang nagtayo ng kubo doon. Nako, oho. Oh. Ito po yung litrato, naglagay po siya ng kubo, nagtatanim pa po siya ng kung ano-anong mga high-value crops. Alam naman po hindi pwedeng mabuhay dyan dahil simento na po yung nandyan eh. Di ba? Ito po yung litrato ng mga ganyan. Oh. Ngayon po, ako po ay sinabihan ko po siya na umalis ka dyan. Ito po yung demand letter ko, annex ba. Ito yung mga facts. Ayun. Wala naman nakalagay na ganyan. Ano sasagutin ko sa inyo, sabi niya. Ayun. Ang nakalagay dyan, puro conclusion of law and conclusion of facts. Na sinasabi niyo, sinabi ko na, Lumabag sa ganito. ang sinabi ko, papatayin, pagka ako'y napatay, papatayin ko. Nasaan yung mga, di ba? Oho. Parang ano nga, halimbawa, sabi sa may lupa. Sabi niya, conclusion na ganyan. So, sa mga tuhid, sabi niya, meron siyang parang general denial eh. Opo. Considering, sabi niya na, sa iba't ibang pamamaraan, considering na isinuli sa inyo ang impeachment complaint, Opo. kalakip yung articles of impeachment. Opo. Technically, wala akong sasagutin sa inyo eh. Wala na sa inyo eh, sabi sa korte. Kaya nga, ad cautelam. Ibig sabihin, boss, with all due respect, hindi ko naman ho kayo inaano. Sinuli na po ninyo. Ano po sasagutin ko, di ba? Oo nga, no? Bagamat sinasagot ko po, pinaalala ko lang sa inyo. Kaya pala ad cautelam, sabi. Na technically, hindi ko po kayo inaano. Maganito yung banatan dyan eh. Kung wala naman kang statement of facts, ano sasagutin ko? Ano, di ba? Maganyan labanan eh. Pangatlo, sabi niya, being laden with conclusion of facts and law. Kasi mga conclusion lang eh. Wala yung ultimate. Okay, opo. Di ba? The fourth impeachment complaint is a clear abuse of impeachment process. Isang malinaw na paglabagan niya sa proseso ng impeachment. Kasi ang impeachment malinaw naman eh. Wala naman kayong nilalagay. Inaakusahan ninyo ko, wala naman kayong statement of facts na kung saan nyo Opo. Ang isa pa rito, nagpunta siya sa Korte Suprema. Sinabi niya na ito bago pa siya sumagot eh. Opo. Ngayon, hindi ko malaman kung mauunang Korte Suprema kasi may nalalaman naman akong jurisprudence. Kung minsan ang Korte Suprema, sabi niya, hindi muna sila yung mauna kasi sila yung sasalig ang batas yung impeachment court. Kanilang kapangyarihan. Igalang natin yun. Sila lamang, sabi niya, ang merong karapatan to hear and decide cases of impeachment. Sa ibang pagkakataon naman kasi, nangunguna naman ng ano. Kaya dito, malaman natin, uunahan mo ba o magpapahuli ka? Kasi parang tahimik ang Korte Suprema ngayon. Usapin na yan, Sen. Yun muna. Yun muna kasi kasali na ako dun sa ano eh. Para hindi nila tayo kung ano man yung... Oo nga po. Di ba? So, yun ang aabangan pala natin, Sen. Ang abangan mo si Ombudsman. Ayun pa, isa. Punta na tayo doon. Ano ba siya naman kasi Ombudsman? kung yung impeachment na yan... Tingnan mo na, wala tayong para sa tao. Magagalit na naman yung mga yan. Mabibitin, Sen eh. Approve ka niya mo. Di ba? Ano yun? Di ba, may pong konti. Ilalatang natin yung ating magiging Vox Populi, Sen. Hindi, nagpapahaba tayo rito mamaya. Sige. Ito po, ilatag muna natin ito kasi itong ating Vox Populi, Sen, hindi po natin nabanggit pa. Iba po itong itong ating magiging Vox Populi ngayon ang laman. Ganun ba? Opo. Meron kasi tayong balitang hawak. Tingnan muna kanin natin. Opo. Ito po. Tama-tama. Mayroon kasi tayong balitang hawak na sinasabi daw po, di ba may question ngayon, Sen, hanggang ngayon, ay may question pa tungkol sa 2025 budget na umiiral ngayon. Nakapending sa Supreme Court. Pa po ito sa Korte Suprema. Ang isa po sa binabanggit dyan, meron daw anyang 150 billion na, quote-unquote, pork barrel. Kasi wala na ho namang pork barrel ngayon, di ba? Pinagbawal na ng batas yun eh. Bawal na yun. Bawal na nga po, Pero, sabi po ng Malacanang, mariin po nila pinabubulaanan ng Malacanang ang ulat na meron daw po nakapalob na pork barrel fund sa nakalaan sa ilang lugar sa 2025 national budget. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ngayon lamang nito nadinig ang tungkol sa pork barrel at wala rin nakarating na papel sa Malacanang na sinasabing umiikot umano sa Senado. Ayon pa po kay Yusek Castro, hindi issue sa palasyo ang pork barrel kaya mariing pinabulaanan ito ng ehekutibo. Batay daw po sa umiikot na umano'y dokumento sa Senado, bilyon-bilyon pisong pork barrel fund daw po inilaan sa ilang lugar tulad ng Bulacan, 12 billion, Sorsogon, 9 billion, Mindoro, ang laki. Hindi pork barrel na ang tawag dyan, insertion. Insertion. Siguro palitan natin, hindi pork barrel. Dahil technically wala na yan. Wala na talaga, opo. Pinagbawal na po sa batas. Sinabi ng Korte Suprema, wala na yan. Opo. Nagiging pork barrel kasi, kung halimbawa, ikaw ay binigyan ng karapatang mabigyan ng proyekto na gagawin sa distrito mo, pagkatapos na mailagay sa batas, ikaw pa
Ayo, yun ang pork barrel. Ikaw pang makikialam doon sa pagpapagawa ng Opo. project na nilista mo. Pati yung contractor, magiging pork barrel siya. Oho. Kasi ang nangyayari nga, kaya nga pinalitan na yon dahil sa, alam mo na, Oho. kaya niya pakikialaman, ako ang nagpapondo niyan eh. Ayun, oo. Ako ang naglagay ng contractor dyan eh. Ako maglalagay. Oho. Anong pangalan ng contractor mo? Benguet. Kunwari lang. Ako magmimina dyan. Oo. Ha? Ngiti-ngiti si Nelson eh. Ha? Mali na yung pagiging pork barrel. Ayun. Ngayon, kaya nga pinag-uusapan, para hindi ka kanya maging pork barrel, pagkatapos na ikaw ipagbigyan Oo. na yung distrito mo ay mabiyayaan ng mga proyekto, okay lang yon. Opo. Pero wala kang gagawing post-intervention. Ayun, oo. Ibig sabihin ng post, pagkatapos na yan, huwag ka nang makikialam magmula rito hanggang doon. Hanggang doon, Hanggang opo. sa matapos yung Benguet, huwag ka makikialam. Oo. Kaya Diba? mula simula hanggang matapos, nakialam talaga nung gusto. Eh, pakikialaman niya talaga yun. Oo. Yung, kaya nga, ngayon, pero insertions talaga Insertion yun. ang tawag po. Oo. Eh ngayon, ang sinasabi ninyo, sa dinig ko naman, Opo. yun ang tinatawag nilang FLR. Oo. Alam mo yung FLR? Ano po ba sabi nyo? Narinig ko. Hindi kasi, pinarada lang kasi, yan, may kasangkot yan doon sa sabi nila, no? Pagkakapirma doon sa impeachment. Pagkakapirma. Opo. Pipirma kayo o hindi. Yan ang usapan dyan eh, no? 250 na pumirma. Yung sinasabi ni Congressman, ano, di ba? Si Congressman... Toby Chanco eh. Hindi. Sino po? Si Congressman Nelson Lubao. Oo, alam mo. Pumirma ka na. Oo. Kung hindi, yung project mong ospital, Tigil yan, Walang ako. pondo. napilitang pumirma siya, di ba? Ganyan nangyari sa Laguna, eh, no? Pagkatapos, yung palang mga ipinangako, nasa FLR, sabi nila. Yung FLR, ito yung for later release. Ayun. Kaya pala nung pagkatapos So, nag-aaway sila ngayon. kaya Ang tawag naman ni Toby Chango, conditional conditional release. Yun ang FLR. Kaya na pala- talagang meron daw binigyan sa mga kanya-kanyang lugar. Kaya pala, Sen, ang balita ko, pagkatapos na po magpirma na isang linggo nakalipas, ang kinakanta daw po nila ngayon, please release me. Wala. For later release, kaya nga FLR eh. Oo, hanggang ngayon daw po ata, umaasa pa eh. Ngayon, Oo. patay na si Frank Sinatra. Wala na. Pero talagang kinakanta yung Please release me. please release me. Ayun. Release me lang yun, walang please. Release me. Ay, pakinggan natin. Meron daw hong... Yung kumanta? Hindi, yung naging pahayag ni Secretary Claire ukol sa bagay na ito. Ano ba masasabi mo dyan, Yusek Claire? Wala pong nakakarating sa amin na ganyang balita. Ngayon ko, on my part, ngayon ko lang din po nadinig ang ganyang sinasabi niyong papel na nagsisirculate. Yes. Wala pong nakakarating sa atin. At hindi po ito nagiging issue sa palasyo. So, sorry, we deny that. Ayun. Kaya nga din daw po magiging Vox Populi, Sen, mga kababayan, na may kinalaman ukol sa bagay na yan. Kumbinsido ba kayong may pork barrel / insertion? Insertion sa 20... Ilagay nyo na lang Opo. ng exclamation point yung pork barrel kasi insertion yun eh. Opo. Kaya nga po, slash na lang Quotation. siguro, quotation, pork barrel insertions, ayan, sa 2025 national budget para sa mga mambabatas. Yan. Kung ang sagot nyo po, opo, kumbinsido po ako, meron yan, letter A.